Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw na ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito ginawa. Itong napakagandang frame po para po sa aking silver play button na award po sa atin mula po sa YouTube. Naway panoorin po niyo hanggang sa dulo para po makita po ninyo ng step by step kung paano po ito ginawa. At siyempre, para may idea po kayo nitong ginawa ko. Ang kailangan lang po natin ito mga boss na meron po tayong mga CD po na luma at siyempre piliin po natin yung mga magaganda pa at kung pwede pagpare-parehasin po natin yung kulay para uniform po siya tingnan. So, ang pinakauna po natin gagawin mga boss, siyempre, ipa-primer po natin ng epoxy primer dahil epoxy type po yung ating ibuhos po mamaya. Gamitan po natin siyempre ng epoxy din na pintura. So, epoxy primer po. Ang Gilder epoxy primer na ito mga boss, tinitimpla po ng 3:1. Ibig sabihin, tatlo po yung ating epoxy primer, isa po yung ating catalyst. Ang ginawa ko dito mga boss, ginamitan ko lang po siya ng paintbrush para po sa epoxy primer na ito. Pwede rin naman po ang BB roller, pwede rin po ang pang-spray kung meron po kayo. At ngayon mga boss, ididikit na po natin yung ating ginupit-gupit na CD para po sa ating design. At siyempre, ang gamit po nating pandikit po dito ay itong Pioneer Epoxy All-Purpose. So ito po yung gagamitin po natin dahil alam po natin na matibay po ito. Kung paano po ito timplahin mga boss, equal lang po yung pag-mix po nito, 1:1 ratio. Ibig sabihin, pantay po ang part A at B. At siguraduhin na po natin mga boss na bago po natin idikit, lihain po muna natin. Ang ginamit ko pong liha dito mga boss ay number 150. Huwag po natin punuin masyado mga boss sa paglagay po ng pandikit sa likod para po pagpisil po natin, eksakto na po sa gilid. At ito na po yung ating nilagyan na po o nilatagan na po ng ating CD. Bago po natin buhusan ng epoxy resin mga boss, ikukulong po muna natin ng masking tape yung gilid-gilid para po hindi po matapon yung ating resin dahil siyempre makapal po yung ating ibubuhos dyan. At least mga 1/4 yung kapal para po maganda po sa tingnan at parang salamin po siya. Bago po natin ibuhos yung ating chemicals mga boss, para po dito, kailangan po muna nating i-check yung level kung nasa tamang level po siya. Dahil kapag hindi po naka-level, maaaring matapon lang po at masayang. Ang gamit ko pong epoxy resin dito mga boss ay ito po, Pioneer Laminating Epoxy. Ayan. Tinitimpla po ito ng 2:1 ratio. Dalawa po ang ating resin, isa po yung ating catalyst ng resin o hardener. So ngayon mga boss, ibubuhos na po natin yung ating Pioneer Laminating Epoxy. Ayan. So, makapal po itong gagawin po natin, at least 1/4 po, para po mas maganda at makinis po siyang tingnan. Ayan. Siguraduhin lang po natin na mabasa o malagyan po lahat, lalo na yung mga gilid-gilid, para po pantay po talaga siya lahat. Ayan. At pagkatapos po nito, syempre, gamitan po natin ng heat gun yan o torch kung meron po tayo para po magputukan yung mga bubbles. Di po talaga maiwasan mga boss na mayroon po talaga mga bubbles o yung mga maliliit na bubbles na tinatawag po na micro bubbles. So, yan po ang dahilan kung bakit ginagamitan po natin ng heat gun o kaya torch, o kung wala man tayo niyan, pwede po ang alcohol. Kung maganda na po siyang tingnan mga boss kanina na hindi pa po natin nabuhusan ng Pioneer Laminating Epoxy, ngayon po na nabuhusan na, mas lalong gumanda na po siya dahil pantay na po talaga at wala na po kayong makakapa na dugtungan ito.
Pagkatapos po ng 24 hours, tuyong-tuyo na po talaga siya. So, ang ginagawa ko po ngayon mga boss, nilalagyan ko naman ng tape yung gilid po ng top nitong frame na ito para yung gilid naman po ang aking gagawin. Ang purpose po nito mga boss na lalagyan ko po ng tape yung ibabaw para po hindi po magasgas. Dahil siyempre, gagamitan ko po ng kikil itong gilid para po matanggal yung gaspang sa gilid dahil hindi po lahat na area dyan na pantay po talaga yung pagkakalagay po ng CD. So, gamitan po natin ng kikil para po maalis yung talas. Sa atin nga palang pag-mix dito po sa ating Pioneer all-purpose epoxy mga boss, ay kailangan na po nating haluin po ng husto hanggang sa mag-equal po yung kulay bago po natin i-apply. So ngayon, simulan na po natin pagdikit yung mga gilid-gilid po para po maganda na po siyang tingnan. So ngayon, simulan na po natin yung pagpahid po sa ating resin dito po sa mga gilid-gilid dahil tapos na po nating idikit lahat. So kailangan na po nating ingatan para po hindi po mapunta doon sa pinaka-top po ng ating ginawa para hindi po malagyan dahil tapos na po yan. So kung pwede, lagyan po ng masking tape at dyaryo para po sigurado po talaga. Matapos po matuyo mga boss yung ating trabaho, so ipapantay na po natin yung likod gamit po ang kikil. Mga boss, pwede po ninyong gawin na gamitan po ninyo ng grinder kung meron po kayo para mas mabilis po. So ngayon mga boss, dahil tapos na po natin ginawa yung ating frame, ang gagawin naman po natin ngayon ay sinusukatan ko po yung ating frame para po sa pagsabit ng ating silver play button. So kinukuha ko pong sukat para po eksaktong-eksaktong po talaga yung pagkalagay po nito. So ngayon mga boss, nakasabit na po sa wall yung ating ginawang frame kasama po yung ating silver play button. Ayan na po. So naway nagustuhan po ninyo at para po sa gusto pong magpagawa po sa akin, lalong-lalo na sa mga kapwa ko vlogger na kung saan meron pong mga silver play button na gusto po nilang pagandahin pa dahil para po sa akin mas maganda po yung nakasabit po siya kaysa nakapatong lang po kung saan. Hindi lang po pang vlogger po ito. Pwede rin po ito sa mga opisina po na dito po ninyo ikabit o isabit yung inyong mga mahalagang dokumento sa inyong opisina. Kagaya po na inyong mga permit. At pwede rin po ito sa bahay kung may mga picture po kayo na gusto po ninyong dikit po dito. So ang gagawin nyo lang po, gayahin nyo po yung nasa baba, yung message po sa atin mula po sa CEO ng YouTube. Ang ginawa ko po dyan ay nilaminate ko po yan para pwede ko pong idikit dyan sa ating ginawang frame. Naway meron po kayong natutunan dito po sa ating ginawang video ngayon. At para po sa mga baguhan lang po dito po sa channel na ito, naway mag-subscribe na po kayo mga boss with notification bell po para ma-update po kayo lagi kung ano man yung i-upload po natin dito po sa ating channel. At siyempre, mag-like po kayo at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. At kung hindi po ninyo mamasamain mga boss, paki-like at follow na rin po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po.